Narito na naman ang minute na balita mula sa mundo ng politika. Matinding ingay ang umilingaw sa mundo ng politika matapos kumalat ang di umano'y lumuhod si Senate President Tito Soto sa harap ni Senator Rodante Marcoleta upang hilingin na huwag ito magsampa ng kaso laban sa kanya. Ayon sa mga lumalabas na ulat, naganap umano ang tensyonadong eksena sa isang pribadong pagpupulong na bigla raw nauwi sa matinding komprontasyon. Sa naturang salaysay, sinasabing nagmakaawa raw ang opisyal upang maiwasan ang posibilidad na makasuhan, lalo't lumalakas umano ang mga batikos na ibinabato sa kanya. Hindi naman malinaw kung paano kumalat ang balita, ngunit mabilis itong naging sentro ng usapan sa social media at iba't ibang talakayan online. Lalo pang uminit ang sitwasyon ng isama sa mga espekulasyon ng pangalan ni President Coutinho ng Norte Jr. na di umano'y nadadawit rin sa kaso ayon sa ulat. Gayunpaman, malinaw na hindi pa rin beripikado o batay sa anumang opisyal ng dokumento ang mga aligasyong ibinabato at patuloy lamang itong bahagi ng lumalawak na kwento sa malikhaing pagsalaysay. Habang nagkakainitan ng mga talakayan, patuloy ang panawagan ng publiko sa loob ng nangyayari na ito na hintayin ang malinaw na pahayag mula sa mga kinauukulan. Muli ring pinapaalalahanan ng lahat na mag-ingat sa pagkalat ng mga hindi kumpirmadong impormasyon at kilalanin na ang mga kaganapang ito ay bahagi lamang ng isang senaryo. At yan nga mabalita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Para yatang napipi kayo lahat. Para yatang wala nang tagapagtanggol si Tambaloslos dyan sa Kongreso. Para yatang napipi kayo lahat. Nabusog kayo. Ngayon tago ng tago dahil busog na busog. O, di ba? Ayaw niyong madawit at mabanggit ang inyong pangalan sa nakawan, sa katiwalian, sa mga kawatan. Kung tawagin kayong hindi lang Tambaloslos, kundi kawatan at magnanakaw. Wow, Prinsesa Abate, magsalita ka. Para yatang napipi ka, Prinsesa Abate. Di ba dati talakira ka rin para kang Naku po mga karyaso dito ba? Yan ang gusto ko. Yan ang gusto kong tawa. Yan, di ba? Yan ang gusto ko, di ba? Yan ang gusto ko. Galing. Yan ang tawang tagumpay. O yan naman ay mga young goons. Nasaan na yung mga young guns? The young guns. So wala na sila. Si Gonggong, si Ortega, si Suarez. Mga karyasyon. Nananahimik ang mga inayupa. Nananahimik po silang lahat. O, di ba? Chief, Assalamualaikum. Dito muna tayo mga kareaksyon ha. Bakit? Okay, umaasa ang mga gustong magpatalsik kay Bongbong Marcos ha. Tayo po sinasabi natin dito sa channel na ito, hindi po tayo pabor sa marahas at gusto nating matapos ang termino ni Bongbong Marcos ng matiwasay. Kung siya, tagumpay niya, tagumpay natin. Pero ang pagnanakaw niya, hindi natin pagnanakaw. Kaya mga kareaksyon, dito po mga kareaksyon ha, sinasabi po natin dito, bakit mahirap ang mga Armed Forces of the Philippines ay samahan ng mga taong ayaw na sa gobyernong Bongbong Marcos. Ito po ang katibayan. Hindi. Ito ba ang katibayan na busog din ang mga pamunuan ng AFP? Tanong lang yan ha. Kaya ba kayo ay nananahimik sa nakawan? Sa lantarang nakawan? Sa lantarang pambabastos ng kaban ng bayan? Sa lantaran, AFP, aktiba ba kayo ng taong bayan ng konstitusyon? Sino ang iniingatan ninyo? Ang konstitusyon o ang inyong mga bulsa? Tanong lang. Tanong lang yan ha, mga AFP ha. Ito mga kareaksyon. Naniniwala pa rin tayo na mga AFP ay pinoprotekta ng mga ang konstitusyon at si Tambaloslos. Hindi, konstitusyon lang, konstitusyon. Ay, tatawagin ko si Browner. Hello, Browner! Walang yaka. Ba't natahimik na tahimik ka ngayon? Dati kuda ka ng kuda. Wala na si Tamba. Wala na yung Diyos-Diyosan mo. Okay, bye. Si Browner po yun, taga-dilig ko ng alaman. Ito ba mga karyaso, pakinggan po natin ito ha. Ito ba yung ebidensya na kung bakit ang Armed Forces of the Philippines ay talagang tahimik sa nakawan sa ating bayan? Gusto po nating matapos ang administrasyong Bongbong Marcos ng matagumpay.
ang tagumpay ni Bongbong Marcos ay tagumpay ng taong bayan. Ngunit ang nangyayari yata ngayon, iba eh. Ang tagumpay ni Bongbong Marcos at ni Romualdez sa pagnanakaw ay tagumpay lamang ng kanilang mga bulsa, ng kanilang interes. Kinuha nila lahat ng kinuha ng PCGG. Higit pa sa kinuha ng PCGG, bumawi. Pakinggan po natin ang mga reaksyon ha. Pero nananalig pa rin tayo na ang AFP ay in the end, sa katuwiran at sa taong bayan at sa konstitusyon pa rin sila kakampi. Di ba? Pero kung nabusalan na kanilang mga bulsa at mga bibig, ano nga asahan natin sa kanila? Wala. Nga. Pero ako, hindi ako naniniwalang gagawin ng AFP yun. Nagtitiwala pa rin ako sa Armed Forces of the Philippines, sa PNP, at sa lahat ng kasundaluan natin na titindigan nila ang tama pagdating ng araw. Pagdating ng araw, may babagsak. Ang presyo ng bigas ay babagsak. Hindi si BBM ha? I'm here with our, Dito po si Tambaluslos, parang tinawagan niya yata ang AFP. Siya yung commander-in-chief eh. as we committed, I'm here with our, chair for APRO and our APRO bicameral members. Hi, Chief Romy. Please kindly convey to the entire AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed but has been approved and is being signed right now. We will ratify the bicameral report this Ang kausap po niya dyan si Romy Browner. Pwede bang mapaimbestiga si Romeo Browner kung magkano na ang pera niya? Pwede ba nating ipaimbestiga sa Blue Ribbon Committee at ipakalkal kung ano-ano na yung ariarya ni Romeo Browner? Hindi pwede, hindi. Hindi pala pwede. Pakitanggal po yung patungkol kay Romeo Browner in record in aid of the legislation. So please tell what. Di ba pumapalakpas si Saldi ko? Safe tayo, Brad. Nasa atin ang mga AFP. Alaga natin si Browner eh. Oo, magaling na aso yan eh. Browner! Woo! Browner, jump! Browner, sit, Browner! Roll over, Browner, roll over! Browner, hindi ka ba nahiya sa taong bayan? Hindi ka nahiya? Okay, hindi ka nahiya. They heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when 350 as not only to the entire AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350. Daily allowance daw, 350. Siyempre, 350 yun, di ba? 350 pesos. Yung pinangako ni Tambaluslos, nandiyan pa kayo yung 350, wala na si Tamba. Yung 350, paano nga naman, di ba? 350 pesos na yun eh. Habang sila bilyon-bilyon na ninanakaw, tapos yung mga miyembro ng AFP, binigyan sila ng balato, daily 350 pesos. Ang kawawa naman. Ninakawan ng bilyon-bilyon, tapos ang ibibigay sa'yo daily, 350. Tapos ang taong bayan ay nalulunod sa baha, tayo'y nangihirapan dahil mga proyekto ay nagigiba. Okay lang yun, sabi ni Browner, importante meron tayong 350 pesos. Kahit na lumulubog ang Pilipinas at nahihirapan ang taong bayan at lumulubog sa mga mahirap, huwag na tayong kikibo kahit alam na natin na si Martin Romualdez, si Saldico, si Bongbong Marcos, sila yung mga magnanakaw, okay lang yan. Importante meron tayong 350 pesos. Okay, salute sa'yo, Browner. Has not only been affirmed but has been approved and is being signed right now. We will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell what. Isa kang general, pinapaikot ka ng isang congressman na mayaman, na magnanakaw, at ikaw isang general, pinaikot-ikot ka niya sa kanyang kamay, gamit ang perang ninakaw niya sa taong bayan. Ganun ba ang prinsipyo, integridad, dignidad, Romeo Browner?
Nakakatulog ka ba ba, Romeo Browner, kapag nakikita mo ang taong bayan ay nakalubog sa baha? Nakakatulog ka ba ng maimbing? Nakakatulog ka ba ng maimbing habang nakasakay? Ang mga diskaya sa magandang sasakyan na nagustuhan niya yung payong, ang sarap ng buhay, at ditong sa Saldico, iba-iba yung mga aeroplano, at nagsalita na ang isang Marines na inahatid niya ang mga pera ng taong bayan doon sa bahay ni Saldico at bahay ni Romualdez. Ha? Marines yan ang nagsalita. Ginamit pa ang Marines sa katarantaduan nila, pinapabuhat nila ang mali-malitang pera, ginamit ang mga Marines, binalaura ang mga Marines, at sila ang tagapaghatid ng nakaw na yaman ng bayan at inahatid sa mga bahay nila. Nakakatulog ka ba ba, Romeo Browners? Tanong lang. Ay, okay lang, may 350 per day naman eh. That's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men and women in the AFP, top priority po kayo, and we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Mabuhay ang AFP. Thank you si Browner. Thank you sir, thank you. 350 pesos per day. Thank you sir, thank you. Thank you sir, thank you. Alam mo Browner, isa kang general. Pinaghirapan mo ang posisyon mo. Sila, binoto lang sila ng mga tao. Ikaw pinaghirapan mo, tinaya mo ang buhay mo. Ano ba tinaya mo? Buhay o bulsa? Tinaya mo ang buhay mo. Ngayon, nag-yeser ka sa isang magnanakaw. Sa isang naghahatid, ginamit pa ang mga Marines para iatid ang mali-malitang pera di umano sa mga bahay ng mga yan. Tapos yes sir ka ng yes sir. Yes sir ka ng yes sir. Abang lubog ang iyong mga kababayan sa baha. Abang ninanakaw ng mga animal na yan, ang kaban ng bayan ngayon nagpapasasa sila. Mga mansyon, mga eroplano, mga helicopter, mga gagandang bahay, mga bilyong pera sa bangko. Tapos ikaw Browner, yes sir ka ng yes sir. Nakakatulog ka pa ba Browner? Nakakatulog siyempre. Sabi nga, kapag ikaw ay hindi parte ng korupsyon, masama ang korupsyon. Pero kapag parte ka ng korupsyon, didepensahan mo yan. Hindi masama yan. Parte ka ng korupsyon. Ang tanong, Browner, parte ka ba ng korupsyon? Hindi ako naniniwala dyan. Ang importante sa akin, alam ko na ang AFP ay mapagkakatiwalaan pa rin natin at masasandalan natin, di ba? Hayaan natin mag-explain ng mga AFP. Hindi natin pwedeng husgahan ng mga AFP. Ginagawa lang nila ang kanilang trabaho na ang kanilang mga leader ay patabayin ang kanilang mga bulsa. Ay, hindi. Ayusin ang ating bayan Ayusin ang ating bayan. Mga congressman lang pala yun. Browner! Nakakatulog ka ba? Browner! Sleep, Browner, sleep. Mabuhay kayo lahat. Okay. So that is signed here in the BICAM, that will be ratified tonight in the plenary. We will ratify the budget on Wednesday, and the President will sign it into law. That is as good as gold. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we had committed in some ballots to you and to the troops. Mabuhay. Ipakita mo si Saldico, ipakita mo kay Browner si Saldico, yung sangamo niya. Ipakita mo. Tama, ipakita mo si Browner. We look forward to our fellowship on the 13th at Aguinaldo. Okay. Mabuhay. Merry Christmas to all. Thank you. Thank you. Ipakita mo si Saldico, tamba, ipakita mo si Saldico, yung sangamo niya. Thank you. Tago na kayo, tago ka na rin, tamba, tago ka na rin. Rarapiduin ka ni Marcoleta at saka ni Escudero, tamba. Inumpisahan ka na nila, wala na, yung mga tauhan mo sa Senado, si Pinky, saka si Wambol, wala, hindi mga lawyer yan, walang alam yan. Yes. More will be coming. We'll be looking for more ways to support them. Don't worry, brother, more will be coming, wala na, yung amo mo, wala na. Hinahabol na siya ng batas. Assure them. Yes, sir. We assure them more for next year as well. Thank you. Yes, sir. Salamat po. Salamat. Matagi, salamat po, sabi ni Browner. Yes, sir, salamat po. Salamat po sa 350 pesos. Magkano po ninakaw ninyo? Bilyon, trilyon. Oy, Browner.
Oo, tiwala pa rin kami sa'yo, Browner. Nagtitiwala pa rin ng taong bayan sa AFP. Naniniwala kami na AFP ay may puso para sa mga Pilipino, hindi para sa mga tiwali at mga korap na opisyal ng taong bayan. Naniniwala kami sa ang AFP ay lalabas at maninindigan para sa tama sa konstitusyon at para sa taong bayan, hindi para kay Tambaluslos, kay Saldico, kay Bongbong Marcos at kung sino-sino mga animal na magnanakaw sa tama. Wala na mga karyaso, wala na. Sir, Salamat. Thank you. Oo, di ba? Kinausap si Browner, sabi ni Browner, yes sir. Salamat, 350 pesos sir per day para sa aking mga tauhan. Sige, para walang kudeta, walang destabilisasyon. Bigyan mo kami, balatuan mo kami. Isa batas mo yan, 350 per day. Tama naman yun. Ako nga kung pwede lang yung allowance ng mga sundalo natin. Kung ako lang kung walang korupsyon. Kung walang korupsyon, 1,000 per day allowance ng mga sundalo natin, men and women in uniform, para maraming men and mga Pilipino ang maingganyo na sumali sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. 1,000 per day. Gusto ko ang sahod ng mga Sandatahang Lakas ng Pilipinas, minimum of 150,000 to 200,000 per month. Yun ang pinakamababang posisyon. Yung mga magsimulang major, colonel, general, hindi bababa ng kalahating milyon hanggang 1 milyon piso buwan-buwan ang kanilang sahod. Ganon, para wala ng korupsyon. Para kapag inoperan sila ng pera, malilitan sila sa pera. Hindi nila ipagpapalit yung 500 to 1 million sahod nila buwan-buwan para magkaroon sila ng reputasyon na hindi na sila magnanakaw. Ganon ang gagawin natin. Ganon ang gagawin ko. Yung magsimulang Master Sergeant hanggang sa Second Lieutenant, kailangan sumasahod dyan ng hindi bababa ng 150 to 200,000. Second Lieutenant to Colonel, hindi bababa ng 200,000 hanggang 500,000 pesos. Yung Colonel to General, 500,000 to 1 million to 2 million pesos per month. Agree po ba kayo? Agree ako doon. Sila yung ating mga AFP. Ang tingin nila sa kanila, mga pulubi, bibigyan sila 350 pesos. Tatanungin niya, walang pera ang Pilipinas. Anong walang pera? Ninanakaw na nga yung pera. Bilyon, trilyon. Wala pang pera? Trataduan yan. We are not taking this illegal. We will check if there's any violation to our legal side. Legal people will check that and see what will be the appropriate action that we will take against them. Nagpapanik na po ang armed forces. Ang sabi po nila dito, hindi po ninyo ganong naintindihan. Pag-aaralan daw po nila mga ka-reaction, kung meron silang pwedeng isampa doon sa mga sundalo, bumabaligtad sa gobyerno. Pinag-aaralan daw nila na kung meron silang pwedeng isampang kaso. Pero mga ka-reaction, nangangamba na po yung mga yan. Kasi wala na si Tambaluslos. Oo, kasi mismo sa loob ng kanilang hanay, marami na po ang diskontento, maraming disgusto sa administrasyong Bongbong Marcos na nakikita na po nila mga kareaksyon. Ang administrasyong Bongbong Marcos po, ayun na, nasa padausdos na. Bagsak na po kasi nabanggit na po ang pangalan ni Tambaluslos. Kapag nabanggit ang pangalan ni Tambaluslos, sabi nga, si Saldico hindi gagawin na mag-isa, may amo yan. Sinong amo niya? Si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez hindi papayag si BBM at si Liza Araneta na gagalaw si Martin Romualdez, magpapayaman si Martin Romualdez at magkakamal ng bilyon, trilyon pera si Martin Romualdez kung wala ang aprobado ng kanyang amo. Sinong amo niya? Si BBM tsaka si Liza Araneta. Nakarating na po ang pangalan na kay Martin Romualdez na po. Ang binanggit na pangalan, ang susunod na pangalan niyan, naghatid na sila ng pera doon sa Aguada, sa may Malacanang. So, ang pinoprotektahan po ng mga bayarang media, yung mga bayarang media natin sa Pilipinas na mga putang inang yan, nakarating na po ang pangalan kay Martin Romualdez dahil kay Sergeant Gutesa. At sinemento po yan kahapon ni former Senate President Chis Escudero at ang ating malupit na future Vice President na si Senator Rodante Marcoleta ay sinimiento na po kahapon. Hindi po nakapalag si Pinky.
Si Pinky, kuda lang yan ng kuda sa mga social media, sa mga bayarang media. Ganun po kagaling si Pinky Lacson. Pero hindi rin kumipo po si Wambol University. Bakit? Hindi naman sila mga abogado. Ay, hindi sila uubra kay Marcoleta at saka kay Escudero. Si Marcoleta, kilala po natin, at saka si Escudero. Yan ay malulupit na mga abogado yan. Ngayon mga kareaksyon, nakarating na po ang pangalan kay Martin Romualdez. Sino ang susunod? Ang kasunod yan ay si Bongbong Marcos at si Lisa Araneta. Bakit? Hindi kikilos ang mga yan kung walang mga amo yan. Natatapos lang ang boss doon sa presidente, di ba? Ipisang buo pa niya yan, di ba? O ngayon, pakinggan po natin ito mga kareaksyon. So let's leave it to the other authorities. I'm sure they're studying. Natakot na po sila sa mga retired men and women in uniform na yan po, naghahanap na po sila ng butas kung pwede nilang kasuhan. Kasi mga kareaksyon, bakit? Hirap po ang Armed Forces of the Philippines ngayon, hirap po silang magsalita, hirap po silang kumilos ng may kalayaan. Ito lang po ang tanong, malaking katanungan ng taong bayan. Ang mga pamunuan ba ng Armed Forces of the Philippines ay nakinabang sa mga kinulimbat sa kaban ng bayan? Yun lang po ang malaking katanungan. Browner, tanong sa'yo, kayo bang nasa itaas ng Armed Forces of the Philippines ay nakinabang? Nakinabang ba kayo sa kaban ng bayan? Yes or no? Yes or no? Wala, hindi. Hindi raw nakinabang. Pakinggan po natin ngayon si Senator Bato de la Rosa. Pakinggan natin. Hindi ako naniniwala na kinabang si Browner sa nakaw. Naniniwala ako si Browner, ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin bilang isang general. General problem. General problem. Hindi. Tiwala pa rin po ako sa AFP. Tiwala ako na ipoprotekta nila ang konstitusyon at poprotekta nila ang taong bayan at sila hindi papayag sa nangyayaring nakawan na kapag napatunayan na may konektado si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez, alam ko ay hindi mananahimik ang mga Armed Forces of the Philippines. Alam ko na gagawin nila ang tama para sa bayan at gagawin nila ang tama para sa konstitusyon. Pinangahawakan ko pa rin po yan mga kareaksyon. Sila na naman nag-uusap doon. So, hindi natin alam. Pero so yung allegation may mga senador din daw po na I don't think so. Ako, kung sabihin nila, si Senator Marcolita ang pinapakinggan nila na nag-close doon sa yung retired Marines, mukhang malabo. Kung makita nyo, no, yung kanya, aside sa kanyang affidavit, may mga lumulabas na informasyon doon na that came out naturally na wala doon sa affidavit niya in the course of questioning. Makita mo yung tao na kinots dahil masyadong mag-ingat sa kanya sinasabi. Pero pag hindi kinots, natural na lumulabas yung mga informasyon galing sa kanya, pag siya tinatanong, then I don't think kinots yun. Pero isa na lang, may statement yung AFP, pinag-aaralan daw nila yung pag-file ng kaso laban doon sa mga retired military officers na nananawagan na pag-aaral. Yan, narinig po ninyo pinag-aaralan nila na magsampa ng kaso sa mga retired officer. Narinig po ninyo tanong po yan kay Senator Marcoleta. Yung comment. Retired ako ha? Baka kasama ko dyan. Hindi. I don't know kung anong tingin lang doon. Basta as para sa nag-stage ng rally yung mga retired dyan sa harap ng gate 4 ng Campo Aguinaldo. It was observed to be very disciplined and very organized na rally. Wala mang gulo na nangyari. Sir, para clear lang, so may present threat ba sa BBM administration? Ayaw ko mag-comment dyan. Thank you. Thank you. Sir, may additional question ako. Yung kay Sabi ko, kasi nasa abroad na po siya baka daw hindi daw aware, whatever. Parang nilalaglag na rin daw naman ng mga sa camera. Would you encourage him po to mag-send siya ng deposition, na pwedeng online, mag-testify siya kung hindi siya makamit? Pwede ba yun, sir? Mahirap yun. Kung magsinungaling siya, hindi natin siya ma-cite in contempt. Di ba? Kung ganun lang, o kaya online, hindi natin siya ma-cite in contempt. What if magsinungaling siya? So, wala tayong hold sa kanya. He should be within our jurisdiction. Opo. And then, sir, sa experience niyo, sir, di ba, sa law enforcement, yung ganitong umalis siya ng bansa, what would it mean? What does it mean?
Anong tawag yan? Flight means guilt? Ha? Flight means guilt? Meron ba yun? Kayo nga, sir. Oo, kasi kung innocent ka, you have to fight for your innocence before anybody, any particular investigator.